Ayan, magandang gabi sa inyong lahat mga ka-backyard. Ngayon yung araw na ika-18 days ng ating mga itlog dun sa ating incubator na nilagay ko po dun sa hatcher or dun sa may divider kung saan hindi ko na siya iikutin. So, nilagay ko yung itlog mga ka-backyard nung alamang sa malamang mga ka-backyard may magtatanong na naman sa inyo na pang ilang days ko ba nilalagay dun sa hatcher natin or dun sa may divider yung ating itlog. Pagpatak niya po ng 15 days mga ka-backyard, ang ginagawa ko ay medyo madilim. Nilalagay ko na po dun sa divider yung ating mga itlog. Pagpatak pa lang ng 15 days mga ka-backyard. And then hanggang sa mag 18 days, nag-start na siyang experience ko kasi mga ka-backyard, 18 days, nagka-crack na siya. So ngayon ang ika-18 days mga ka-backyard, kaninang umaga, nung nag-ikot po ako ng itlog ay wala pang crack yung mga itlog. Pero tignan po natin ngayon, at papakita ko po sa inyo. Madilim na mga ka-backyard dahil gabi na. Kita ko lang sa inyo. Hanawakan ko lang tong mga ka-backyard itong sensor para lumamig at umilaw na. Ayan, iilaw na. Ayan, sabi na nga ba. Nag-crack na sila mga ka-backyard, no? Ayun, nagpapa-repair na itong ating incubator. Gawa-gawa ko lang kasi ito nung nagsisimula pa lang tayo sa pag-incubate ng itlog. So, ayan mga ka-backyard, lahat na nilagay ko dito sa hatcher ko o dito sa may divider ko ay may crack na po yata lahat. Ito. Ayan. Ayan, nag-start na. Ito. So, bakit nga ba natin nilalagay na sa hatcher? Sabi ko nga mga ka-backyard, or bakit nga ba natin hindi na iniikot yung mga itlog pag inabot na sila ng 15 days. Dahil nag-form na siya mga ka-backyard, kagaya niyan, hinintuan ko siyang ikutin sa part na I. So, dyan siya nagbutas. So, kapag inikot mo siya ng inikot, at dito na siya nag-form na magbutas, at nandito pa yung side ng taas niya, maaring malunod to mga ka-backyard. So, ganun na mga ka-backyard, kaya sinasabi ko sa inyo na titigilan na natin siyang paikutin once na umabot na siya ng 15 days. So ito, tulungan lang natin to mga ka-backyard. So tinulungan ko na ito. Ngayon ang gagawin naman natin is itong isa. Ganun din. Tulungan din natin ito mga ka-backyard. Dahan-dahan lang po para hindi po dumugo. So papalitawin lang natin yung kanyang tuka para lang makahinga siya mga ka-backyard. Iwasan po natin na masugatan or maano yung kanyang balat. Mapunit, no? Okay lang natulungan siya. Lagi ko po sinasabi, okay lang natulungan. Basta hindi natin siya masusugat. Ayan. Okay na siguro yan. Basta lumitaw na yung kanyang tuka. Ganyan. Ayan mga ka-backyard. Katatapos lang na-hatch ng ating mga bibe. Ngayon naman sumusunod na tong ating mga wala pang crack itong mga to. Ayan lang natin. Nakakamiss makarinig nung mga ka-backyard yung sisiw na nakakamiss makarinig ng iyak ng sisiw mga ka-backyard kasi ang tagal-tagal natin na hindi nakapag-incubate ng itlog. Ayan. Tutulungan ko lang po ito.
Tigas yung shell nito mga ka-backyard. Oh. Ang ginagawa ko, yung shell niya, yun yung pinampupunit ko dun sa kanyang balat. Ayan, okay na po yung ganyan mga ka-backyard, basta lumabas na yung tuka niya. So, lagay lang natin dyan. Ayan, ito din. Start na silang ma-hatch lahat. Dito na lang natin buksan. Para mas maliwanag. Ito din mga ka-backyard. Ayun, tinulungan ko na sila. Basta mga ka-backyard, no? Huwag lang natin siyang paduduguin. Kasi yun, makakasama sa sisiw yun. So, ito na mga ka-backyard, natulungan na natin sila. Kagaya nitong ginawa ko dito. So, ang pagtulong mga ka-backyard sa sisiw, hindi naman masama yun, no? Maraming nagsasabi na titrigger. Ayan, tulungan na natin yung karamihan. Natitrigger sila kasi sabi nila, wag daw tutulungan yung sisiw. Dahil lalabas naman daw yan ng kusa. So, ito po yung way ko mga ka-backyard. Nung nilalabas ko yung tuka niya, para safe na siya. Lalabas na yan mga ka-backyard at hindi na yan mamamatay. No, wala nang possibility na mamatay pa to dahil safe na yung oxygen niya, hindi na siya malulunod, no? Ito talaga yung nakasanayan ko na ginagawa. Nakikita nyo naman po yung ating mga itlog or mga sisiw kapag after ng pagpapisa natin, masisigla naman silang lahat mga ka-backyard, no? Wala silang disability. Hindi naman nagkakaroon ng lumpo yung mga sisiw natin, no? So, ganyan. And then, lagay ko lang siya ulit. Balik ko lang siya ulit dyan. Ganyan. Yung ibang walang crack, hahayaan ko lang, no? Tapos, may mga nagtatanong mga ka-backyard, gaano daw ba karami yung tubig na nilalagay natin? Yung tubig na nilalagay ko mga ka-backyard, ganyan dang kadami, no? Ito ilalagyan ng ice cream. Tapos, hahayaan ko na siya hanggang gumaba yung tubig niya, then papalitan ko na kaagad, no? O lalagyan ko na siya niyan. So ngayon, ang gagawin ko, mag-ikot ulit ako ng itlog mga ka-backyard, ganyan. Ikot tayo. So, ganyan at ganyan lang araw-araw ginagawa natin sa incubator natin. Sa lahat na nag-avail mga ka-backyard, ganito lang. Ganito lang po yung gagawin yung pag-iikot ng itlog. So, masusunod nyo yung lahat ng mga sinasabi ko, magiging successful din po yung pagpapapisa nyo ng itlog mga ka-backyard, no? Ganyan. So, bukas ay ipapakita ko sa inyo yung mga itlog na yan. Kung mapipisa sila ngayon at makakalabas sila hanggang bukas, kagaya nung nangyari dun sa pato or sa bibe natin, no? So, papakita ko sila sa inyo yan. O, ganyan lang mga ka-backyard mag-ikot ng itlog. Napakadali lang. So, tomorrow, papakita ko na sa inyo yung itsura ng mga to, no? Good day mga ka-backyard. Ngayon, papakainin natin yung ating mga Brahma. Ito, dahil gutom na sila. Sila mga ka-backyard. Gutom na yung mga Brahma natin at madumi na din yung inuman nila. Lahat din ng mga manok natin dito ay gutom na din. Pero bago ang lahat, bago magsimula yung araw natin mga ka-backyard, silipin muna natin yung ating mga
sisiw dito sa incubator. Pati yung ating mga bibe dito sa brooder, hindi ko pa rin napapakawalan. So, nandyan yung pagkain nila. Mamamaya na, no? Pati yung mga sisiw natin doon. Nga pala mga kabakard, hindi ko po naipapakita sa inyo mga sisiw natin dyan. Meron din tayo dyan, no? At yung mga yan. So, silipin po natin itong ating mga sisiw dito. So, tignan natin mga kabakard, sabay-sabay natin tignan. Ayan na. May nakalabas na mga kabakard, oh. Kailangan na natin magawa tong incubator natin. Ma-repair man lang. Ayan. 1 2 cute na mga sisiw natin mga kabakard. Na-miss ko to kasi ang tagal natin hindi nagkaroon ng sisiw ng manok. Ayan, may kalalabas din dito. Ayan, nabasa pa siya. Ito po. Ito mga kabakard. So, alisin natin yung mga shell. So, yan sila. Meron tayong 5 na dito agad mga kabakard. Ayan sila. Alisin natin yung mga shell mga kabakard para ano, mga pinanggalingan nila. At, lilikot na sila, oh. Kaya, hindi po totoo yung ano sila mga kabakard, magkakaroon sila ng disability. Kasi nasa nagbabalat naman yan, no? Or nasa tumutulong sa itlog yan mga kabakard, kung paano yung way niya ng pagtulong sa ano. Kung madadamage niya yung sisiw, nasa sa kanya yun, no? So, ayan. Ito, tignan natin. Yun. O, labas lang natin yung kanyang tuka mga kabakard, no? Ito, nagka-crack na po ito. Ito mga kabakard. Yan. Gutom na yung mga Brahma natin, mga kabakard, at ayan, oh, nagwawala na sila doon sa kanilang kulungan. Mamaya natin sila papakainin, no? Unahin lang muna natin to kasi mas importante to mga kabakard. Pag na-delay tayo ng pagtulong sa kanila, pwede sila mamatay. Pwede na yan. Ito, wala pang crack. Tapos yung mga ito mga kabakard na mga sisiw natin, lagyan na natin sila dito sa ilalim. Para dito na sila magpapalakas. Yung ating incubator mga kabakard, meron siyang ganyan, no? Para pag napisa yung mga sisiw, pwede nyo silang ilagay dyan para hindi maistorbo yung ano, yung mga napipisa pa. So, dahil nga may napipisa pang ganyan mga kabakard at maselan yan sa kakabukas ng incubator, mas maganda na bilisan lang natin, no? Iikot ko lang tong ating mga itlog. Pag may napipisang ganyan, bibilisan nyo lang po ang pagbukas. Or, kung hindi naman kailangan, mas maganda na wag na natin siyang buksan, no? And then, ngayon mga kabakard ay pakawalan na natin tong ating mga bibe dito sa ating brooder. Every morning, ganito. So, nilalagay ko sila sa karton paggabi. And then, pagka umaga, ay pinapakawalan natin sila. So, ganito po yung itsura ng mga ng mga tinulungan natin dati sa incubator, mga kabakard. Mga nagsasabi na lumpo yung mangyayari pag tinutulungan mo. So, ito naman po, may pruweba tayo na, ayan, o. Bibilis nila, liliksin nila mga kabakard. So, pakawalan na natin.
Tapos ito yung ating saso or kabir mga kabakyard na nakross na sa silky, kaya ganyan yung kanyang itsura. Ayan sila. Every morning dyan sila na nilalagay mga kabakyard, no? Ayan. Iinom na yung iba sa kanila. And then, inaalis ko po itong kanilang karton tuwing umaga. Hindi ko na po pinakita na inikot yung mga itlog kanina doon mga kabakyard kasi nagmamadali tayo. Kasi every time na may nahahatch, dapat ay mabilisan lang po ang pag-iikot natin. Kasi may possibility na malunod yung mga sisiw natin. Or talaga malulunod sila kapag matagal natin silang buksan pag may nahahatch. So yun sila, 10 pieces mga kabakyard yung batch ngayon ng ating mga bibe. So ayan, iinom sila. So, ayan sila mga kabakyard. No? Tapos, pakainin naman natin yung ating mga Brahma. Ayan mga kabakyard, pakainin natin sila. Gasa natin kasi may dumi. Ang pakain natin sa ating mga Brahma mga kabakyard ay lang, Integra 2000. Ganyan lang yung pakain natin sa kanila mga kabakyard. Dalawang ganto ng kamay ko. Tapos babasain ko siya, no? Tapos 4 times a day ko sila pinapakain. Kasi gutumin sila mga kabakyard. Mabilis sila magutom. So ayan. Hayaan ko lang siyang umalsa. Aalsa pa po kasi yan. Then, itong ating mga alaga dito, mga kabakyard, pakawalan ko muna sila, no? Ayan. Pakawalan lang muna natin sila para makapag-forage din sila mga kabakyard ng mga pwede nilang i-forage. Ito yung ating mga Rhode Island Red. Papakainin lang natin yung ating mga alaga. Ayan sila mga kabakyard. Sama-sama na yan yung mga pinakawalan nating sisiw. Ayan. Dito. Ayan sila.
ngayon ay pakainin ko na tong ating Brahma. Ngayon mga kabakerd, umalsa na. Pagkain na nila to. Tapon natin yung maduming inuman nila. Ayan. So, ganyan mga kabakerd din. Yung ating broiler dito. Na malaki. Pakita ko lang din po sa inyo. Ayan sila. Apat na lang po yan pero malalaki sila mga kabakerd. Lalo na to. Ayan. Lalo na yan mga kabakerd, no? Malalaki sila. So, ganyan lang yung pang-araw-araw na gawain ko dito mga kabakerd sa, hindi ko pa nga po napapakain yun doon sa may kulungan doon. Dito sa ating backyard, no? At, yun lang din ang update doon sa ating incubator mga kabakyard. At sana ay, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo rin akong i-message, no? Sa ating Facebook page na Kabakyard Official. So, ganun lang. At happy farming sa ating lahat mga kabakyard.